Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga Kimpaw ay patungkol nga po dito sa ayuda nila Kim and Paolo, lalo na ng mga panahon na miss po sila ng mga fans. So meron pala silang pag-binding mga kakimpaw na alam ko kailangan nyo ngayon dahil sa mga issues na kumakalat kina Kim and Paolo. Anyway, bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago akong chika at balita hinggil sa Kimpaw. And simulan na nga natin ang ating pong talakayan sa umagang ito. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers at supporters ng Kimpaw para malaman na rin ang kanila pong mga reaksyon. So, sabi dito ni Miss Day Magiyat, magandang umaga po sa inyo. Sabi niya, magandang hapon Gandara. Ang tanong po, totoo po ba naman nakamag-anak ni Paolo si Burgess? Kasi merong isang vlogger na si KJ Avellino. Yan ay talagang ginagamit niya ang Avellino pero hindi niya sinasabing kamag-anak niya si Paolo. At hindi nga siya sigurado kung magkamag-anak sila. Kaya yung nagsasabi ng hindi maipagtanggol si Kim, wag basta magbibintang. Mukhang palengkera si Burgess at hindi kilala ni Paolo. Dapat hindi nyo tinututukan yung vlogger na yan. Yung sinasabi niyang bobo si Kim, dapat nyo bang paniwalaan si Burgess? Alam naman natin na hindi totoo yon. Alam nating smart si Kimi. Sa edad niyang 16, nagawa niyang iayos ang buhay ng pamilya niya. Babae pa siya niyan. Kitang-kita naman nating lahat kung anong buhay ang inaibigay niya sa pamilya niya. Napatapos niya ang mga kapatid niya. Anong meron siya ngayon? Yon ang hindi alam ni Burgess. Kung akala ng vlogger na yan na BOBO si Kim, hindi niya alam. Mas matalino si Kim sa kanya. Ano bang trabaho niya? Ang mang-away na mang-away? Trabaho bang matatawag doon? Ni hindi makauwi sa bansa niya dahil marami siyang atraso sa kapwa niya Pilipino. Si Kim kahit saang bansa pwede niyang puntahan. Si Burgess nakapako sa Dubai. Kaya pakiusap sa kapwa ko Kimpaw fans, huwag natin bigyan ng kasalanan o isisi kay Paolo na hindi na ipagtanggol si Kim. Maliban natin, ipagpasalamat, ipagpasa Diyos natin lahat nang bumabato kay Kim ay may laan namang parusa o karma sa kanila. Ang dasal naman ay mabuting sandata sa masasamang nilalang. Nakikita naman natin yung magandang balik sa Kimpaw. Di ba Gandara? Maraming salamat Gandara. Ingat po kayo lagi-lagi. Yes, true. Hindi porket sinabi na pinsan ay totoong pinsan. Meron nga magkapelyado, di ba? Na hindi naman talaga magkamag-anak. Kaya sa mga nagsasabi dyan at ng kukot siya kay Paolo Avellino, ng liliit kay Paolo Avellino, wala po kayong nalalaman sa totoong nangyayari sa kanila mga kakimpaw. And thank you so much Miss Day Magiyat sa inyong comment na to. And maraming salamat sa pagpapaalala sa lahat ng Kimpaw fans na wag po agad-agad magpapadala sa mga naririnig at nakikita sa social media. Lalo na't paninira lamang po ang ginagawa kina Kim and Paolo. Dapat lagi po tayong panatag sa kanila at saka mas nakikilala ni Kim ang totoong Paolo Avellino kaysa po sa atin mga kakimpaw. Kasi si Kim po ang nakakasama ni Paolo Avellino at hindi po tayo sa araw-araw. Anyway, sabi nga po dito, hoy, bakit ang daming praning? Tigil nyo yan, ha ha ha. Para kayong bago lang sa fandom na to, ha? Hashtag Team Panatag hanggang memetay lang dapat. Oy, di ba? Pati sila talagang iimbyer na sa dami pong kapraningan sa social media, lalo na't ginagawan parang issue si Kim and Paolo na hindi magkasundo, na hindi magkabate mga kakimpaw. Ginagawa niyo namang bata si Kim and Paolo, di ba?
Tulad na lamang ng jogging ng Kimpaw, porke magkalayo silang dalawa, nagawa na po agad ang kwento mga kakimpaw na magkaaway yung dalawa at hindi magkasundo. Alam nyo kung may problema or may lamat ang relasyon nila Kim and Paolo, hindi po sila magiging masaya dyan. Kitang-kita naman po kahit malabo yung picture or yung video, kitang-kita na masaya sila parehas. Sabi nga ni Janey, malabo man pero malinaw na masaya, mami at daddy ko. Yung ganitong tanawin, yung nakakapagpakalma sa akin talaga. 'Di ba? Masaya po ang Kimpaw. Kasi kung may problema po sila, hindi po sila ganyan kasaya while together na nagja-jogging. At tulad ng sinabi ko, guys, hindi naman po sila magja-jogging together kung hindi po sila magkasundo, kung may problema or magkaaway po silang dalawa, or kung hiwalay na ang dalawa, kasi yan ang ini-issue na hiwalay na daw ang Kimpaw and Kimpaw is not real, etc. Ganyan. Meron pa yung sa Showtime Ay nako, pinagdudugtong-dugtong na lang talaga mga Kimpaw at binibigyan ng kulay ang mga ganyang bagay. Kaya, ayun, nakakabuo ng kwento sa isipan na wala na talaga ang Kimpaw. Pero sa totoo lang, wala naman talagang problema sina Kim and Paolo. Tulad ng sabi ko, kung may problema silang dalawa, nag-solo flight na lang sana si Kim at hindi na sumama sa jogging. Malinaw naman mga Kimpaw na magkakasama po sila, isang team, magkakabarkada, di ba? Tapos ang saya pa, di sana bukod sa wala ng pansinan, may malungkot sa kanila, pero they are both happy mga kakimpaw. Wala akong nakikitang bakas ng kalungkutan. Alala ko na may problema si Kim Vida Tilakam. Halata talaga na may problem siya. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa ganap ni Chinita Princess and Paolo Avellino sa New York mga kakimpaw. So, ito yung mga naging banding nila sa New York na ibinahagi ni Paolo Avellino. So, nung nakaraan pa to mga kakimpaw and wala man si Kinch dito, alam po ng lahat na ang kumukuha ng video dito ay si Kimi. Nagbanding silang tatlo mga kakimpaw. Kaya tahimik yung dalawa mga kakimpaw during their New York vacation dahil nga sa sinusulit nila ang family time mga kakimpaw. Talagang sinusulit nila yung bonding, yung vacation, kaya sobrang tahimik nila. So, ito yung mga kaganapan mga kakimpaw. Ito yung mga gala na sinishare ni Kimi ngayon sa social media account and ni Paolo Avellino. So, later on naman talagang ina-update din nila ang mga fans kasi they are not secret naman, di ba? Sabi nga dito, yung nagbi-video kay Pau, yung nag-video si Pau kay Aki, tapos si Kimi nag-video kay Pau. Buti nga po may kuha si Kimi kasi si Pau, ang bagal mag-video, ayan, nalagpasan tuloy siya. So, kaya siguro itong video ni Kimi ang kanyang kinuha, mga kakimpaw. Anyway, yun nga, as in wow, naglalabasan na mga kaganapan sa New York. Sabi na nga ba, kasama nila si Aki. Supportive talaga si Kimi. Yeah. Napakaswerte ni Aki kasi si Kimi ang kanyang magiging stepmom. Super bait ni Kimi. And sa penigurado, may spoil din itong si Aki. Kaya for sure, wala pong magiging problema kay LJ. Kasi nga, mabuting tao si Kim. Panatag si LJ na ito ang magiging pangalawang nanay ni Aki. Sabi naman dito ni Kikay, finally New Year kayo to confirm. Kasama nila si Aki. Masayang nag-birthday celebration ni Paolo. Nakasama ang uniko iho. Dapat hindi na talaga nila tinatago ang kanilang relationship. Kitang-kita kung paano suportahan ni Kimi ang kanyang mag-ama. So cute. Sana nga po more bonding sila mga kakimpaw. Tapos i-share din nila sa ating mga fans para happy. Anyway, sabi naman dito ni Miss Maura Barkin, wala namang masama kahit may anak. Ang mahalaga, mahal nila ang isa't isa. Love Kimpaw forever. Naku, sa true. Mga makikitid lang po talaga ang utak ng mga nagsasabing na nasayang si Kimi kay Paolo. Diba, Miss Maura Barkin? Kasi paano masasayang si Kim kay Paolo Avellino just because may anak po ito? Si Paolo Avellino naman, responsable na ama. Diba? At saka wag niyo masyadong hinuhusgahan ang mga single parent. Sadyang mayroon lang po talagang
nakalaan sa kanila. And si Paula Avellino ngayon natagpuan na ang totoong nakalaan sa buhay niya. Kaya hindi nag-workout yung sa kanila ni LJ. Dahil si Kim talaga yung nakalaan sa kanya, okay? Saka yung mga single parent, wag nyo masyado minamaliit, wag nyo minamata, wag din yung inaano ang mga yan. May mga bagay na sa likod ng istorya na hindi nyo nalalaman. Kaya wag nyong huhusgahan agad-agad ang mga single parent. Basta si Paula Avellino ay napaka-responsableng ama. Period. At saka okay sila ni LJ. Sabi naman dito ni Gilda Floresca, ang bingo ay isa sa mga libangan ng mga seniors kahit dito sa abroad. Mga bashers lang ang mga iyan. Ang laki ng inggit nila kay Kim. Nako, super talaga yung mga inggit nila kay Kim kasi patuloy po ang blessings kay Chinita Princess. Pero hindi nila alam sa patuloy nilang ginagawa po kay Kimi ay patuloy lamang pong binibless si Kim Chiu. Kaya salamat na rin sa kanila. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat kayo sa pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.